Amen, amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Amen. It's good to see you po sa bahay panambahan ng Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ngayong pong araw po na ito ay nagkasama-sama sa tahanan ng Diyos. Are you happy this morning? Amen. Ayan, amen. Why don't you just turn around for a while and give your best smiles? Kasi tayo mamaya, marami ng tao mamaya, yung mga katabi ninyo, mamaya ang kakamayan na natin yung mga malalayo. Sige po, huwag kayong mahiya. Bagamat di kayo magkakakilala or kayo na yung magkakatabi sa jeep, ngitian nyo naman sila. Yeah, give your best smiles to your fellow brethren ngayong umaga. Wala nang masarap ngitian ngayon kundi yung inyong mga ka-churchmates. Amen! Yan, maganda yung sa umaga pa lang naangiti na tayo. Kasi pag di kang umiti sa umaga, nakasimangot ka na buong maghapon. Yeah, di ba? At matamlay na ang inyong buong araw. Tsaka pangit po na makita na tayo nakasimangot sa loob ng tahanan ng Diyos. Amen! Alright, so again, are you happy this morning? Amen! Yan, dapat tayo yung isa sa mga pinakamasaya kasi biyan yung mga late. Ang masaya lagi yung maaga sa tahanan ng Diyos. Alright, tayo po ngayon ay dadako sa ating pong Sunday School. And ang ating pong Sunday School, alam naman po natin na ngayong pong taon ay tayo po ay merong tema, ang ating pong church ay merong pong church theme for the whole year 2025, all about the year of commitment. Okay? Huwag muna po kayong kabahan. Sabi nga ng ating mahal na pastor, pag iniisip kasi yung narinig yung salitang commitment, ang naiisip nyo agad yung ganyang palapad na matigas-tigas ng konti. Huwag muna natin isipin yun, mga kapatid, sapagkat alam nyo po, ang salitang commitment ay napakaganda po nito sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Okay? So yan po ang pag-aaralan po natin ngayon. It's all about commitment. Ano ba ang meron sa commitment? Ano ang pwedeng magawa ng commitment sa atin? Sa madalit sabi, mga kapatid, ngayong pong umaga ay pag-uusapan po natin ang the importance of commitment. Okay? Sige po, if you have your Bibles with you, open with me your Bibles sa ating pong pinaka-text na ginagamit regarding commitment ngayong pong taon. At yan po ay matatagpuan in the book of Psalms chapter number 37 in verse number 5. Psalms chapter number 37 in verse number 5. Alam niyo po kung ang bawat isa ay nakikinig ng ating pong mga programa, no? Sa araw-araw, yung ating pong Baptist lunch mula Tuesday, Thursday, and Friday. No, kung inyo pong mapapansin doon, ay ito po ay natatalakay na. No, commitment bilang isang asawang babae, commitment as a young people, and commitment bilang isang asawang lalaki. No po, kaya I would like to encourage everyone to focus sa ating pong mga programa, no, at yan po ay malaking tulong po sa atin. All right? Psalms chapter number 37 in verse number 5. Are you there? Amen. Okay, para po sa mga may Bibles, ay i-share nyo po ang inyong mga Bibles sa mga kapatiran nating walang Bibles. Or kung kayo naman po ay nahihirapan, gaya ng sabi ng ating mahal na pastor, we will produce the verse on the screen para mas malaki-laki po yan. Alright? Sige po, ang sabi po ng Bible, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Do you believe that verse? Amen. Sabay-sabay nga po natin basahin ang talata po na ito, no, para makita, marinig natin kung gaano natin kalakas babasahin ang talata po na ito. Alright? Alright, verse number 5 of Psalms chapter number 37. Ready now, read. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Alright, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa paggising niyo po sa amin ngayon pong umaga po na ito. Salamat sa panibagong buhay at sa panibagong kalakasan. Thou knowest, O God, our spirit this morning. Kayo po ang magbigay po sa amin ng bukas na puso, bukas na kaisipan, upang kami po, Panginoon, ay meron pong matutunan mula po sa inyong salita ngayong pong umaga po na ito. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, dahil kami po, Panginoon, ay dinala niyo po dito sa inyong pong bahay panambahan, and you bring us here with a purpose, and we want to serve that purpose, O God. So please,
Ano man po ang plano ng Diablo, Panginoon, na hadlangan ang aming pong magandang pananambahan ngayong pong araw po na ito, to be particular, ngayong umaga, ay huwag niyo po siyang pahintulutan, O Diyos. Igapos niyo po siya, Panginoon, and let your name be magnified, Panginoon, sa aming pong gagawin, sa mga activities na gagawin po namin sa aming pong pananambahan. Again, O God, open our hearts, open our minds as we listen to your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, please be seated. And again, magandang umaga po sa inyo lahat, sa lahat ng mga nasa virtual and nasa Facebook Live, YouTube Live. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ngayon pong umaga, katulad po ng aking pong nabanggit, no? Katulad po ng aking pong nabanggit ay ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa commitment. Alam niyo po mga kapatid, katulad po ng sinabi ko sa inyo, ano po, pipe down po tayo, makinig po tayo ng maigi. At para po sa mga dumarating, hayaan niyo po manguna sa inyo ang ating pong mga ushers. Mababait po yung mga yan. Okay? At sila po ang magdadirect sa inyo sa, sabi nga natin, best seats in the house. Amen. No, kaya pag nilagay po kayo sa upuan, no po, ay sunod lang po tayo sa kanila sapagkat para mas organize mo ang ating galaw. Alright? Okay. Katulad po ng aking po nabanggit, ay ang ating pong pag-uusapan is all about the importance of commitment. And alam niyo po, katulad nga na nabanggit ng ating mahal na pastor, minsan marami na, lalo na ang isang Kristiyano, marami ng takot pagdating sa commitment. Di ba? Kasi ang nasa isip ng tao, ang nasa isip ng isang Kristiyano, lalo na pag nagbitaw dito si Pastor, year of commitment. Bira, kinabahan na naman lahat. Sabi na siguro na iba, ubusan na naman to. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang salita pong commitment ay napakalawak po niyan. At ang salitang commitment, mga kapatid, ay hindi lang po yan nababalot sa pera sapagkat primarily the subject of commitment is not about money. Amen. Are you listening? Amen. Ano po? Alam niyo, maganda po ito. Makinig po tayo ng maigi sapagkat ako po'y naniniwala na sa ating pag-aaral ngayong pong umaga po na ito, tatanggalin natin the goal of our Sunday school, no? The goal of this teaching this morning ay, kasi preaching mamaya pa po yan eh. Okay? So the goal of this teaching this morning ay yung matanggal sa atin yung takot na tayo ay mag-commit. Okay? Yung matanggal sa atin yung takot na, eto na naman, magko-commit na naman ako ng isang bagay, magko-commit na naman ako ng ganito. Kasi sabi ko nga po alam niyo po, ang commitment, nabanggit ko po ito sa Baptist Lunch noong Thursday, sa lahat ng mga nakapakinig, maaaring narinig niyo na po sa akin ito, commitment are meant to enjoy, are meant to be enjoyed. No? Dapat pag meron kang commitment, kapag gumawa ka ng isang commitment, dapat masaya ka. Di mo ba? Ulitin natin. Dapat pag gumawa ka ng isang commitment, dapat masaya ka. Bakit po dapat masaya ka? Kasi you should enjoy the process of the results of your commitment. Sabi ko nga po ang commitment ay hindi po natin yan aabangan doon sa set date. Kung narinig niyo po ito noong Thursday sa akin, wag po natin, sabi ko nga po doon sa Baptist Lunch, wag po nating gawing post-dated check ang ating commitment. Yung tipong aabangan na lang natin na sabi nga natin, ang commitment ngayon, ang commitment ko sa loob ng isang taon ay ganito. Tapos aabangan na lang natin yung commitment natin on December 31. Ano po? Kaya minsan ang tao ngayon ay tinatamad na mag-commit. Tinatamad na sa salitang commitment. Ayaw na, natatakot na. Bakit? Kasi ang mangyayari, pag inabangan natin yan, on the set date of that commitment na sinasabi natin, hindi mangyayari, kaya next year, New Year's resolution ulit. Di ba? New Year's resolution ulit. Bakit? Kasi hindi nangyayari yung commitment. Kaya po ang tao ngayon, litong-lito kung ano ba pag sinabing commitment. Kaya yung iba without any knowledge about commitment, natatakot na sa commitment. Natatakot na sa salitang commitment, hindi pa nga nila nasusubukan, natatakot na sila. Now, kaya nga po, yan po yung pag-uusapan natin ngayong pong umaga. The importance of commitment. Kasi, alam niyo po, ngayon, nasa pangalawang buwan na po tayo ng taon. Ang bilis mga kapatid, no? Nasa pangalawang buwan na po tayo ng taon. Kaya kung iisipin niyo po, kung ito po ay nasimulan niyo po with a commitment,
Nais ko pong sabihin sa inyo para sa mga gumawa ng commitment ngayong taon, huwag po kayong titigil at huwag kayong matatakot. Kasi sabi ko nga po, you should enjoy it by enjoying the process of the results of your commitment. Alam niyo po, masaya. Masaya, lalo na pag naramdaman ninyo kung paano pipigilan ng diablo yung commitment ninyo. Mapapatawa ka na, tatawa ka na lang minsan, mapapangiti ka na lang minsan kasi may enjoy mo lahat eh. Kasi you will stick. Kaya nga po, kailangan natin ngayong umaga malaman kung ano ba ang kahalagahan ng commitment. Okay? Now, commitment is one of the most familiar words na ginagamit na po ng maraming tao ngayon. Okay? Today, it is widely used when you want to do something for yourself or for others. Di ba? Pag talagang sinabi mo, ngayong taon, magko-commit ka sa sarili mo, ngayong taon, ito talaga yung gagawin ko. Ito na yung year of commitment ko magpapayat. Kaso tumunog yung tunog ng Squid Game. Hindi ka napapayat. Nawala na naman. Ano ba yan? Di ba? Yan ngayon yung commitment mo ngayon sa sarili mo. Sabi ko nga po, it is widely used when you want to do something for yourself or for others. People are using it also when they are making a promise to themselves or for others. Ganyan po kalawak ang salitang commitment. Ito po ngayon ay ginagamit kung ikaw ay kung meron kang gustong mangyari para sa iyo at para sa ibang tao. At ito rin ay ginagamit po bilang isang term ng pangako para sa iyo at para sa ibang tao. But sadly mga kapatid, ang commitment minsan ay nagiging words na lang sa tao. No po? Yan po minsan ang nangyayari sa salitang commitment. Sa madalit sabi mga kapatid, kung makikita nyo po kung gaano siya kalawak ginagamit ng tao, because kung bakit gano'n na lamang po siya gamitin ng tao ang salitang commitment, because there is something in that word that will push you to really do something. Okay? Now, kung bakit, sabi nga po nila minsan ang sinasabi nila dito pagdating sa word ng commitment, ito daw ay mas mabigat pa sa salitang pangako. Okay? Now, minsan, alam niyo po kasi tayong Pilipino, isang English, isang daang Tagalog. Di ba? Ganyan po tayo minsan mag-translate eh. But it is commitment, ang ibig sabihin po niyan ay hindi po pangako. Kaya nga sabi nila, pag ikaw ay nagbitaw ng pangako, siguraduhin mong committed ka. Yan. Kaya kung maririnig niyo po yung ganyang klaseng mga statement, sapagkat ang salita pong commitment, meron po kaya ganun to kabigat para sa maraming tao at ganun na lamang po ito gamitin ng maraming tao. Now, alam ko po hindi na po tayo ignorante pagdating sa bagay po na ito. Na ang salitang commitment ay ginagamit po yan sa mga sagradong bagay. For example, sa kasalan. Di po ba? Hindi lang basta yung word na promise ang ginagamit pagdating sa kasalan. Kundi sa kasalan, makikita niyo po, ang ginagamit na salita ay commitment. Diba? Sabi nga natin, it is not a promise, it is a commitment. Bakit? Sapagkat in that word, kung bakit ganun na lamang po kabigat ang salita po na ito, in that word, there's something that will push you to really do something. Yun talagang hindi mo lang sasabihin, ngayong araw na ito ang gusto kong gawin. Pag sinabi mo, ang commitment ko ngayong araw na ito ay matapos ko ito. Alam niyo po, minsan, pansin niyo po ba kahit tinatamad tayo, minsan hindi maayos ang gising natin, minsan ay medyo hindi maayos ang tulog natin sa gabi, tapos gigising tayo ng maaga. Kaya pag tiningnan niyo po yan, minsan tatama rin ang tao gumawa ng bagay sa isang araw. Pero dahil nag-commit ka na gawin itong bagay na ito, kahit anong pakiramdam mo yan, there is something that will push you to do it. Di mo ba? Kaya nga kahit minsan masakit yung katawan, minsan, sabi ko nga, hindi maayos yung tulog, o walang maayos na gising, pero babangon at babangon ka pa rin. Di ba? Masama pakiramdam mo, pero babangon at babangon ka pa rin. Bakit? Because you made a commitment to do it. Yan po ang salitang commitment. Pero kung tayo po ay aware, hindi po natin napapansin na minsan, kahit anong sabi ng tao na committed siya gawin sa isang bagay na ito, committed siya tapusin ang isang bagay na ito, hindi pa rin nangyayari. Yan po mga kapatid,
ang nangyayari when it comes to commitment alone with us. Okay? Now, hear me out, brethren, sapagkat maganda po itong pag-uusapan natin. Katulad po ng sinabi ko, balikan lang natin. Okay? Sapagkat ngayong umaga ay nag-aaral tayo patungkol po sa importance of commitment. Now, it is very important na hindi po natin ma-miss ito pong part po na ito. Sabi ko po sa inyo kanina, ang commitment sa tao ay aware ang tao na itong salita na ito ay mabigat. Aware ang tao kung gaano kahalaga ang salita po na ito. But sometimes people are scared of making a commitment. No po? Bakit po? Sapagkat alam nila that there is something in that word na kahit anong mangyari, they will and they will and they will do it kahit ayaw nila. Pero mga kapatid, alam niyo po ba, ang salitang commitment po ay hindi po yan namimilit. Okay? Ang salitang commitment po ay this word will not push you to do something. Okay? Bakit po? No, I'm not saying that. I'm sorry, not will push you, but will force you. This word will not force you. Hindi ka pipilitin na gawin ang isang bagay, kundi ito pong commitment po na ito ay tuturuan ka na gawin ang isang bagay. Okay? Bakit po? Sapagkat sa tao po, sabi ko nga po, pag ito ay idinikit natin lang sa atin alone, okay? Kapag idinilikit lang po natin ang salitang commitment sa atin alone, kaya sabi ko nga, kung mapapansin nyo, kahit anong sabi ng tao na siya ay committed na gawin ng isang bagay na ito, committed tapusin ng isang bagay na ito, hindi at hindi mangyayari. Bakit po? Sapagkat mga kapatid, isa lamang po ang sagot sa katanungan na yan. Because the word commitment, primarily, the subject of it is not those things that you are committed to. Nor it is not those people that you have committed. Okay? Ang salitang commitment, kung bakit po mga kapatid, minsan nakikita natin at parang tinatamad na tayo, ano ba yan? Commitment na lang ng commitment, hindi naman nangyayari. Ito, sabi ko nga, ito, ngayong taon, ito na yung gagawin ko, hindi na naman mangyayari. Ito nga yung gusto kong mangyari sa akin, hindi pa rin nangyayari. Kahit anong commitment ko, hindi nangyayari. Now, bakit po? Because the subject, okay, primarily, sabi ko nga po sa inyo, the subject of commitment ay hindi po yung mga bagay kung saan ka nag-commit. Okay? Halimbawa, sabihin natin, committed na ako sa isang bagay na ito. That is not the subject of your commitment. Primarily, the subject of commitment is not those things that you are committed to. At hindi rin po yung mga tao na sinabihan mo na committed ka. Nor, brethren, but rather, the subject of the word commitment is God. Okay? The subject of the word commitment is God. Sabi ko nga po, kaya mahalaga po na pag-usapan natin ang kahalagahan ng salitang commitment. Because, para sabi ko nga commitment are meant to be enjoyed. Ibig sabihin, dapat masaya ka kapag gumawa ka ng commitment. Bakit ka dapat masaya? Sapagkat ang subject niyan, unang-una, hindi ikaw, hindi yung mga bagay, hindi yung mga tao, kundi ang subject niyan ay Diyos. It is clearly says in the book in the passage that we have read, brethren. Ang sabi po ng Bible in the book of Psalms 37 verse 5, commit, that's the word, commit thy way unto the Lord. Now, who is the subject of your commitment on that passage? Lord, in the book of Proverbs, commit thy works unto thy Lord. So it is very evident, brethren, na makikita po natin dito na ang subject ng salitang commitment ay ang Diyos. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, ang salita po na ito ay mabigat at kahit anong pilit natin minsan na ayaw natin gawin ang isang bagay, but once you are committed to do it, you will do it. Bakit po? Kasi there is something in that word that will push you and not force you to do it. Bakit push and not force? Because
Pag nagbitaw ka ng commitment sa Diyos, Diyos mismo kasi ang tutulong sa'yo na gawin yan. Kaya nga sabi nga namin sa mga programa, that commitment are meant to be accomplished. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kasi kaya yung commitment na yan. Mukhang nagpadalos-dalos ako sa commitment na yan. No. Kaya nga po, ang pinakamaganda na makita po natin ngayon dito, makita natin na ang commitment, dapat ang subject niyan ay Diyos. Kaya sa lahat ng gumawa ng commitment po ngayong taon, don't be scared of your commitment. Huwag kayong magbalak na tigilin yan. Bakit? Just make sure na ang subject niyan ay ang Diyos. Di ba? Kasi sabi ko nga po it will be enjoyable, brethren. Sabi ko nga po sa inyo, the process of the results of your commitment, pag nakita mo sa loob ng isang araw, hindi pa isang taon ha, kung ikaw ay may commitment sa loob ng isang taon, hindi ko pa sinasabing isang taon, kundi isang araw pa lang. Makita mo yung resulta ng commitment mo kung paano mo siya na-accomplish, masaya. Bakit? Dahil alam mo ang subject niya na ay Diyos. Now, what is commitment? Okay? Commitment is an engagement or obligation that restricts freedom of action. Okay? Ulitin ko po. Commitment is an engagement or obligation that restricts freedom of action. Now, notice the word engagement. Okay? Notice the word engagement. Because this word has something to do, the word engagement, brethren, has something to do always with a person. Kaya po ganyan kaganda ang commitment. Because kapag gumawa ka ng commitment mag-isa, asahan mo na hindi yan mangyayari. Bakit? Because commitment is an engagement. It is an engagement. Now, pag sinabi nating engagement, hindi ka lang isa. It involves always, it has something to do always with another person. So, dapat dalawa kayo. Okay? Kaya nga po, ang tinuturo ng Biblia kung bakit ganito kaganda ang commitment, because the word commitment will not just point you to just an ordinary person, but the word commitment will always lead you to the very subject of commitment, and that is God. Di ba? Kaya ganun kaganda ang salitang commitment. Kaya ganun din naman po dapat natin seryosohin ang salitang commitment. Kasi nga po, sabi ko, it is an engagement. And it is an obligation. Okay? Natinan niyo po ang kagandahan po dito sa salitang commitment. It is an engagement, it is an obligation that restricts freedom of action. Now, bakit po restricts the freedom of action? Okay, hear me out. Kung bakit po restricts the freedom of action? Sapagkat involved na po ang Diyos. Okay? Bakit po? Sapagkat dahil ganun po kasagrado ang salitang commitment, because commitment are meant to take it seriously. Dahil dapat seryosohin po ang salitang commitment, kailangan ang kasama mo yung subject ng commitment, and that is God. Amen? Now, kung Diyos ang kasama mo, ang kagandahan po sa salitang commitment, dapat ang mangunguna na ngayon yung subject ng commitment. Kaya nga, it is an obligation for you to obey the subject of commitment. Bakit po? Sapagkat yung subject of commitment po, which is God, He will tell you, God will tell you what to do regarding your commitment. Okay? Kasi kaya nga po, sabi po dyan, it is an obligation that restricts freedom of action. Kasi brethren, kung aaminin man po natin, if we will be honest to ourselves this morning, kapag tayo ang nasunod sa ating commitment, ano ang mangyayari? Wala. Diba? Oh, alam nyo po yan. Alam nyo, bawat isa sa atin dito ay makakapagsabi niyan. Oh, di ba? Pag tayo ay gumawa ng salitang pag tayo ang nagbitaw ng commitment, kung tayo ang masusunod, naku po, New Year's resolution na lang ulit. Di ba? Magiging paulit-ulit na lang ang ating commitment. At ang ating commitment ay kailanman ay hindi mangyayari. Pero sabi ko nga po sa inyo, that's not how God wants us to be pag tayo po ay merong commitment.
Ang gusto po ng Diyos ay masunod yung ating commitment. Ang gusto po ng Diyos ay ma-enjoy natin yung ating commitment. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, it is an engagement. It is an obligation that restricts freedom of action. Now, napakaganda. Kaya nga po, ganun na lamang po tayo i-encourage ng salita po ng Diyos to commit our ways to Him. Okay? Gaya po ng sinabi po natin, na binasa po natin dito sa ating pong talatang ginamit, the word commit, okay? The word commit has something to do with an engagement with God. Okay? Kaya nga po sabi dyan, commit thy way. Okay, what is the word way po dyan? It's all about the way of life, kung paano po tayo mamuhay. Okay, yan po yung ibibigay. Sabi po dyan, you should trust it. You should trust it unto the Lord. Tingnan niyo po, kasunod, trust also in Him. Now, what is the word trust naman po dyan? It's all about being confident with the subject of your commitment. Okay? Na kung mapapansin niyo po, dito po sa talata po na ating pong ginamit, ganun na lamang po tayo encourage ng salita ng Diyos to commit our ways to Him. Because committing our ways unto the Lord shows that we have a personal engagement with Him. Di ba po? Ganyan po ang nagagawa ng salitang commitment. Kaya nga ganun din siya kaganda. Bakit? Pag tayo po ay nag-commit sa Panginoon ng ating mga ginagawa, yan lamang po ay pagpapakita na tayo po ay may personal engagement with the Lord. Okay? Personal engagement. It is not others people engagement. Kaya nga pag tayo ay nag-commit, dapat ang focus natin sa commitment lang natin. Huwag na tayong maniniko ng iba. Oh, hindi yan yung commitment mo. Oh, nagawa mo na ba yung commitment mo? No. Huwag natin, bayaan natin sila sa commitment nila. Okay? Bakit po? Sapagkat yung commitment natin sa Diyos, that shows that we have a personal, okay, personal engagement with the Lord. Now, why is it important, brethren, to commit? Bakit? Sabi ko nga po, kung ganun tayo i-push ng Diyos, ng salita ng Diyos, to commit our ways unto Him. And kung bakit ganun na lang ang pagpapakita that committing our ways to Him will show that we have a personal engagement with Him. Bakit po? Sapagkat ang isas po sa mga the importance of committing our ways to the Lord. No, meron lamang po akong tatlong bagay po dito na gustong dalhin po sa inyo. Number one, it will help you be a resilient person. Okay? It will help you be a resilient person. It means, brethren, pag tayo po ay natutong mag-commit sa Diyos, ang kagandahan po niyan, tuturuan po tayo na maging matatag. Amen. No? Tuturuan po tayong maging matatag sa ating commitment. Bakit po? Sapagkat yung commitment natin ay nai-commit natin sa Diyos. Now, sabi ko nga po sa inyo, if the subject of our commitment is just us, brethren, ilang beses na po tayo nag-commit na hindi nangyari? Di ba? Ilang beses na po tayo gumawa ng commitment na napasawalang kwenta lamang. But if we will commit it unto the Lord, just like what the verse says in the book of Psalms 37, verse number 5, if we will do this passage in our life, brethren, committing our ways unto the Lord will help us to be a resilient person. Magiging matatag po tayo. Oh, kasi sabi ko nga kakapangako mo lang na magpapapayat ka na, biglang mag-notify sa'yo, Grab, Food Panda. Di ba? Mag-notify sa'yo kaagad yung mga ganyan. Sa dami ba naman ng advertisement na lalabas sa telebisyon, sa YouTube, sa Facebook, Dunkin Donuts pa. Oh, di ba? McDo pa, Jollibee pa. Oh, lahat na. Lahat na yan pa yung lalabas after you made a commitment. What I'm simply telling, brethren, is this. Pagdating sa ating commitment, it is always that the enemy of God, ang kalaban po ng Diyos, ang gusto niya mangyari sa commitment natin, kung ang Diyos, ang gusto niya mangyari sa commitment natin ay matapos at ma-enjoy natin, kabaliktaran po yan pagdating sa dyablo.
pagdating sa kalaban ng Diyos. Dahil ang kalaban ng Diyos, He will give you everything para makita mo that your commitment is very impossible to do. Ganyan po eh. Pero kung kinumit mo ang lahat ng iyong mga ginagawa patungkol sa Diyos, you will be a resilient person. Magiging matatag ka. Bakit? Alam mo kung sino ang subject ng commitment mo eh. Wala kang pag-aalala sapagkat alam mo na ang subject ng commitment mo ay walang iba kundi ang Diyos. Now, number 2, not just only it will help you to be a resilient person, but also it will help you to have a self-discipline. Okay? Now, it means you will develop a strong sense of responsibility. Sabi ko nga po sa inyo, ang commitment, minsan akala natin, basta lang tayo magbibitaw, committed ako na gawin itong bagay na ito. Committed ako dito, ganito, ganyan. Pero mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, minsan hindi mo gagawin, but there is something that will ring in your mind na gawin mo yan. Hindi po yun multo, kapatid. Hindi yun multo na bumubulong sa'yo na gawin mo yan. Hindi po yan ganon. Bakit po? Sapagkat commitment will teach you to have or will help you to have a self-discipline. It will develop in you a strong sense of responsibility that will lead you to learn to have consistency in doing things. Now you understand kung bakit po maraming young people na takot magbitaw ng commitment. Sapagkat it will develop a sense of responsibility. Tuturuan ka kasing maging consistent sa isang bagay. Now, sabi ko nga po sa inyo, if we will be honest to ourselves right now, lahat po tayo dito ay dito po bumabagsak. We are failing on consistency on doing things. Now, ganyan po ang kagandahan if you learn to commit your ways unto the Lord. At yan po ang kagandahan kapag meron kang commitment. Bakit? Ang matututunan mo ay self-discipline. Di ba? Self-discipline. Alam niyo po, napakaganda kapag meron kang self-discipline. Meron ka laging sense of responsibility na anuman ang iyong kinumit, you will do it. Di ba? Of course, again, sabi ko nga po sa inyo, lagi ang nakadikit kung bakit ka nagkakaroon ng gantong characteristics sa buhay mo. It's because the subject of your commitment is none other than God. Okay? And then lastly, not just only it will help you be a resilient person, not just only it will help you to have a self-discipline, but also it will help you have a self-respect. Okay? Now, it means, brethren, you will have that respect to yourself by showing that you value your integrity. Okay? Yan po ang nagagawa ng salitang commitment. At yan ang kagandahan kapag meron kang commitment. You will have that self-respect within you na sasabihin mo na anuman ang ikinumit ko, kailangan mangyari ito. Bakit? It's your own integrity, brethren. Iyan ay iyong karangalan. Bakit po? Hindi naman po ito in the terms na para may maipagmayabang ka. May natapos ako. Ganito, ganyan. No, that's not the subject of this point right here, brethren. But the subject of this point is this. Yung makita mo, ikaw rin kasi mga kapatid ang subject ng integrity na ito. It's not others' integrity and it's also not your integrity that you will showcase to other people. No. Yung pagpapahalaga mo sa sarili mong karangalan, kapatid, yan po ang nawawala na ngayon sa maraming tao. Pero kapag meron kang commitment, yan naman ang tutulong sa'yo para maalagaan at ma-value mo ang iyong integrity. Di ba po? Napakaganda. Naunang-una na meron ka. Kaya nga, you know how to treat others. You know how to talk with the people. You know how to engage with the people. Bakit? Hindi ka kaagad ganun mag-iisip ng iba sa mga tao, kahit lalo na po sa atin, tapos makakahalubilo natin yung mga tagalabas. Hindi ka agad, kaya nga, ang terminology natin sa kanila, mahal natin sila. Bakit? Despite of the differences of our condition, kaya natin silang pakisamahan. It's because we value our own integrity.
Now, sino po ang bakit nagkaroon tayo ng value sa ating pong sariling integrity? It's because we have self-respect na nadulot po yan ng commitment na meron tayo. Di ba? Kaya ganun po kaganda mga kapatid ang salitang commitment. Now, brethren, all of this ay pwede mong sabihin lang na meron ka nito, but to accomplish all of this, you need to commit thy way unto the Lord. Okay? Sabi ko nga, maaring sabihin natin ngayon, ako naman, pwede naman ako maging matatag, pwede naman ako maging disiplinado, pwede naman ako maging respetado sa aking sarili. Madali lang po sabihin ang tatlong bagay na ito. But to accomplish, it is another thing, okay? It's another thing for you to accomplish these 3 points right here. It is easy for you to say this, but it is another thing for you to accomplish this. Now, para mangyari po yan, kapatid, you need to commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Kaya yun po yung sabi ko po sa inyo, that it is another thing to accomplish these 3 things. Bakit po? Sapagkat ang magdadala na po sa iyo, ito po ang kagandahan talaga sa salitang commitment eh. Ang magdadala na sa iyo para ma-accomplish mo ang bagay nito, it's not you, but the subject of the commitment. And that is none other than God. Diba? Kaya nga mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, this is the importance of commitment. Kaya sabi ko sa inyo, kapatid, huwag po tayong matakot sa salitang commitment. No? Bakit? Ito yung magdi-develop sa atin ng mga characteristics that will really help us grow in our Christian life. Ano po? Kaya nga, ang commitment po, again, nasa year of commitment po tayo. Now, try to imagine this, brethren. Nasa year of commitment tayo, and you will take note of this 3 points right here. Hindi ka talaga matatakot na gumawa ng commitment. At mag-i-enjoy ka pa kapag meron kang commitment. Di ba ba? It will help you be a resilient person. It will help you have a self-discipline. It will help you have a self-respect. Now, sabi ko nga po, itong mga bagay na ito, ang parang napaka-imposible na mangyari sa buhay ng isang tao. Pero nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, sa atin bilang isang Kristiyano, it is not impossible for us na magkaroon po nito. But rather, it is very possible for us na magkaroon po ng ganito if we have a commitment. Amen! Now, kaya ngayong umaga mga kapatid, sabi ko nga po, the goal of this teaching in our Sunday school this morning is for us na matanggal ang takot natin sa salitang commitment. Tandaan niyo po kapatid, commitment, it's not all about the money. Maaring ginagamit po yan natin when it comes to giving our commitment to the ministry of the Lord. Pero mga kapatid, it has always something to do with your personal engagement with the Lord. Kaya nga, in any passages in the Bible, kung iisa-isahin po natin yan, hindi tayo aabot sa oras. But in any passages in the Bible, brethren, ang salitang commit ay lagi po yan nakadikit sa Diyos. Wala po kayong mababasa na ang salitang commitment ay nakadikit sa tao. When it comes to the Word of God, it will always lead you to the very subject of commitment, and that is Him. Kaya nga po, dito na lang sa talata nating binasa, commit thy way unto the Lord. In the book of Proverbs, same thing. And in other books, same thing. Kaya nga mga kapatid, it's high time for us to not to be afraid of making a commitment. Sapagkat malaking tulong po yan ang commitment sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Amen. I hope you learned something this morning. Amen. Amen. Alright, so sige po, tayo po lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin, pasalamatan po natin ang Panginoon sa natutunan po natin ngayong pong umaga po na ito. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you, O God, once again for the word that you have given to us. Salamat, Panginoon, sa salita po ninyo at salamat sa aming po natutunan sa aming pong Sunday School all about commitment. Nawa, Panginoon, ang aming pong narinig, ang katuruan, Panginoon, regarding commitment, ay manatili po ito sa aming pong puso't isipan
upang kami po, Panginoon, ay masumpungan po ninyo na matapat na naglilingkod po sa inyo. Maraming salamat po at kayo po ang patuloy pa po na manguna sa aming pong pananambahan ngayon pong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.